Hi guys, and welcome back po sa Tarot Page Philippines. So, this video is a special one kasi itutulong ko kasi para sa cooking show. So, itutulong ko sa inyo paano kayo gumawa ng sarili nyong prosperity goal. So, maganda to, especially for the New Year's or mag-start ka ng business or kung meron ka ng business or gusto any time of the year, pwede mo siyang gawin para to call on prosperity sa buhay mo. So, ano ba muna yung mga kailanganin natin? So, ano ba yung required? Unang-una, kailangan meron kang isang clear na bowl. So, kung meron, medyo malaki, kasi may mga ilalagay tayo dito. So, pwede kang kumuha siguro sa mga store or kung meron ka naka-stock, yon pwede na. Cinnamon stick. So, isa, hanggat maaari yung pinakamalaki na meron ka. Mabango siya. So, yun. And of course, importante dito is bigas. Ayan. So, sa bigas, any bigas will do. Pero recommended is yung black rice. Kasi yung rice namin, ayan, halo siya. Black and white. So, yun yung magandang gamitin nyo. Now, kailangan mo din ng 7 silver na coin. So, ang pinili ko is 7 na tigpa 5 pesos. Okay? Of course, kailangan mo din ng 7 na buo na dahon ng laurel. Okay? Now, optional na itong mga iba. Ay, di, ito pala, ito optional. Ito. So, cloves. 12. Yung cloves na gagamitin natin. Now, bakit 7 yung pera? This is for the 7 chakra natin. So, from the root chakra, solar plexus, and hanggang paakyat tayo sa crown chakra. So, those 7 will be the one to provide blessing and healing sa'yo and prosperity. Now, 12 na cloves for the 12 months ahead. And this will be optional. Pwede mong haluan ng rosemary. This is for good luck. Si rosemary. At ako, gagamit ako ng optional din to. So, I'm using 300 pesos. Na ibibilot natin later. At 3 red string. Okay, so once na kompleto mo na yung mga kailangan mo, all you need to do is get the bowl. Of course, bago mo siya simulan, be sure magsaset ka ng intention mo. Paano mag-set ng intention? Pwede mo siyang sabihin, hanggat maaari, sasabihin mo siya na ikaw, paano mong sabihin? So, sa akin, may this prosperity ball attract more abundance, prosperity, blessings, and opportunities in this house, in this household, and to me. Blessed be. Blessed be. Blessed be. Diba? Ang ina-attract natin prosperity, ang ina-attract natin pusa. Dito ka. Ano ba? Oh, ayan, sige dyan ka. Now, once na naset mo intention mo, kunin mo yung rice. Boost mo lang siya. Then, kunin mo yung cinnamon stick mo. Okay. Ilalagay mo siya sa pinakagitna. Yan, nakatayo. Now, yung rosemary ko, pwede ko siyang i-budbud, paikot. Now, pang pagbudbud dito is be sure na clockwise. So, pag nakaharap sa'yo, tingnan mo kung paano bang ikot ng relo, yung relo. Tapos, ganun din yung ikot ng kamay mo. Okay? So, once na ilagay na natin lahat yung mga rosemary, yan, paikot tayo. Ayan. Rosemary, ilalagay natin yung coins. So, maglalagay ka ng paikot doon. Mamaya pakita ko sa inyo yung finished product. Finished product. So, ibabaon mo siya. Be sure meron kang enough space kasi in between yan is ilalagay din natin si bay leaf o yung dahon ng laurel. Again, ang paglalagay ng paikot is always clockwise din tayo. So, ayusin lang natin sila. So, pwede mo siyang i-adjust naman. Wala naman masama doon.
Yan, madulas lang talaga yung bigas. Yan. So, pag nailagay na natin yung mga coins, kukunin na natin si bay leaf o si dahon ng laurel. Ngayon, hanggat maaari, yung dahon ng laurel mo is buo. Ngayon, ilalagay mo siya in between ng bawat barya na nilagay mo. Ngayon, kung gusto mo maglagay doon, sabihin natin, kasi sa akin, ginamit ko is 5 pesos. Pero gusto mong gamitin, sabihin natin is 20 pesos. Wala namang problema. Basta siguraduhin yung makintab yung gagamitin nyo, ha? Huwag yung huwag yung luma-luma na. So, pag natapos yan, nalagay natin siyang paikot. Again, it's always clockwise ang paggawa natin, ha? Pwede mo lagay ito sa centerpiece sa mga Noche Buena nyo, Medianoche. Pero kung hindi naman, sabihin natin hindi naman Pasko, Bagong Taon, pwede mo siyang, may specific kayong paglalagyan nito. So, nailagay na natin siya. yung bay leaf. Ngayon, ang gagawin natin, yung pera, ito optional lang to yung pera, pag bibilot nyo, di ba ito nakaharap sa yung tao, paloob ang bilot, papalapit sa'yo. Kasi you're calling hindi tayo mag-aadobo na. Pabilot ng paloob yung pera. Kasi nga, ina-attract mo. Then, get your red string. Kung wala kang gantong string, pwede na po ang sinulid. Wala namang problema. Then, tatali mo lang siya. Para hindi siya bubuka. Ayun. Pero hindi nyo gagamitin tong perang to isisian nyo siya. Iiwanan nyo na siya dito. So, tali natin. So, ilang knots? Pwedeng 3 kung gusto mo. And that will represent your body, your soul, and your spirit. Na bawat aspect ng life mo is bibigyan natin ng prosperity. So, lagyan na natin siya sa loob. So, again, same thing din dito. Paloob yung ating bilot. Yung hanggat maaari is, taling-tali. So, habang ginagawa ko to, can you comment din naman sa baba, hanggang saan ba umaabot ang video natin? Anong bansa ba? Or kung nasa Pilipinas ka, anong province ka? Wait lang, si Mikay, gustong umakyat. Para alam ko naman kung gaano kalayo yung inaabot natin. Ilan ba yung ating natutulungan? And also, you can, don't forget, you can also share this video sa mga kaibigan mo na nakikita mo na kailangan nila na mag-attract ng prosperity sa life nila. So, ganun din yung paglalagay natin pala nung 100 o yung papel na pera. Paikot din ng clockwise. Always clockwise tayo. So, mapapansin nyo doon sa mga group prosperity, yung wishing spells natin, laging pa-clockwise din yung aking ginagawa na pag-ikot. Kasi it symbolizes that you are in alignment doon sa universe. Okay, so matatapos na ako. So, again, tatlong beses ko siyang inanat yung tali. 2, and then 3. Now, yung last nating ilalagay, of course, is yung ating, cloves. So, ganun din ang rule, clockwise din. So, 12 siya, representing yung 12 months of the year. Na bawat certain na buwan is also full of good health. Kasi, and andoon kasi si cloves kasi is known para sa anti-inflammatory ng capacity. So, andon na para hindi mamaga, hindi magkasakit. So, this is for good health naman. Kasi ano yung prosperity kung masama naman pakaramdam mo, diba? So, once everything is placed there,
Ayan. So, ayusin na lang natin. So, wala namang masama kung medyo i-adjust mo. Ayan. Basta again, clockwise tayo. So, once everything is placed, you have your own prosperity bowl na. Ngayon, kung gagawin mo to para sa okasyon, pwede siya na sa center table. But, kung hindi na siya gagamitin for a certain occasion, ilagay mo siya sa pinakaloob ng bahay. Kasi siya yung mag-a-attract eh. Kung ako pinakaloob ng bahay namin is yung sa kusina, so mapupunta to sa kusina namin. Sa kusina, doon siya at least papasok ng bahay, i-attract niya yung prosperity. Papasok, aabot hanggang kusina siya. So that's how simple you can create your own prosperity bowl. So I hope nakatulong to sa inyo. And may prosperity and abundance be upon you and your family. So maraming salamat. God bless. Namaste. Hare Krishna and blessed be. And hope to see you in our next videos. So thank you so much. Bye for now.